Narinig ko na gusto mong lumaban at mananatili pa rin sa 122 pounds division. Bukod kay Nery, mayroong bigati na dating kampiyon na nagangalang Murodjit Akhmadaliev, ang number 3 rated junior featherweight ng the ring. Meron ding isang batang contender na nagangalang Sam Goodman. At ang veteranong si John Riel Casimero na posibleng makalaban mo sa hinaharap. Mga kakwento, ito ang tanong ng isang the ring contributor na kaubayan ni Naoya Inoue at siya ay nagangalang si Daisuke Sugiura at member din ito ng the ring ratings panel. Sa eksklusibong panayam ng the ring, dito na ibinunyag ni Inoue ang mga nakatagdang plano niya sa taong 2024 at sa paparating na laban niya kontra kay Luis Nery. Kaya naman, tara ating sabay-sabay na alamin ang mga matinding pasabog ni Inoue. Hindi natin patatagalin pa, tara, kwentuhan na! Tinanong si Inoue kung nasiyahan ba siya sa mga narating niya sa taong 2023 at ayon kay Inoue, hindi niya alam kung talagang nasiyahan ba talaga siya. Ngunit, mayroong marami pang hindi alam ng ilan na sa kanyang laban sa taong 2023 kontra sa Amerikanong si Stephen Fulton dahil lumakyat na nga siya ng unang beses sa Super Bantamweight Division. Naramdaman lang ni Inoue na satisfied o accomplished boxer na siya na nagawa niyang talunin itong si Fulton. At para sa laban naman nila ni Marlon Tapales, sumabak siya kung paano niya i-build up ang kanyang katawan sa 122 pounds. At inamin naman ni Inoue na mula pa nung umakyat siya mula sa light flyweight o sa 108 pounds division, sa bawat pagkakataon na umakyat siya ng timbang, lumalaban siya na meron siyang kunting anxiety o pagkabalisa. Kaya para kay Inoue, sa tingin niya ay mas nasiyahan siya na talunin niya itong si Stephen Fulton sa kanyang unang laban sa Super Bantamweight Division. Tinanong naman si Inoue na sa isang panayam sa isang dokumentaryo ng NHK Japanese TV, sinabi ni Inoue na ang mga piraso ng puzzle ay hindi nagkatugma sa laban nila ni Tapales. Ano nga ba raw ang ibig sabihin ni Inoue dito? Ayon kay Inoue, kung siya ang tatanungin kung nasa the best form ba siya sa laban, pero sabi ba niya na kontento na siya sa naging resulta ng laban, inamin ni Inoue na siya ay 100% na hindi kontento sa paraan ng pagkapanalo niya kontra kay Tapales. Inamin naman ni Inoue na itong si Tapales ay may tuturing din naman na isang magaling na mandirigma, pero sa laban ay hindi talaga siya nagulat kahit kunti man lang, pero magaling itong si Tapales. Hindi raw katulad ni Emmanuel Rodriguez na nakalaban niya noon na round 1 pa lang ay aba na surpresa na siya at sinabing, "Naku, magaling kang kupal ka, magaling tong boksingerong to ah." Pero para kay Tapales ay wala man lang pagkakataon na nagulat siya sa pinakitang estilo na pakipaglaban ni Tapales. Pero ganun pa man, ay bawi naman sa dulo itong si Inoue kay Tapales at sinabi niya na magaling naman itong si Tapales. At ayon kay Daisuke, kung pinatumba ang isang Unified World Champion ng 2 beses at nanalo sa pamamagitan ng knockout, dapat itong ituring na isang dominanteng pagkapanalo. Ngunit, tinawag pa rin ito ng ilang mga tao na isang mahirap na laban para kay Inoue. Nakaka-frustrate ba para kay Inoue ang mga pinagsasabi ng ilan o talagang sobrang taas lang talaga ang may expectation ng ilan sa kanya? Ang sagot naman ni Inoue, pakiramdam niya ay napakataas ang mga inaasahan ng mga tao sa kanya. Pero, ganun pa man, yan ang dahilan kung bakit pakiramdam niya ngayon ay dapat ang mga ginagawa niya ay mas lalo pang hihigitan. Ay sa ito sa mga dahilan para kay Inoue na mas pag-uusayan pa niya kaya mas lalo pa siya ngayon na ginaganahan. Maraming mga boxing fans naman ang gustong malaman kung ano nga ba ang mga detalye ng karera ni Inoue ngayong taong 2024. Simula sa laban niya kay Luis Nery na target ngayong buwan ng Mayo sa taong kasalukuyan. Kaya ano kaya ang impresyon ni Inoue kay Nery? Ayon kay Inoue, ang impresyon niya kay Nery ay isang palaban na boksingero at mahilig siya na ihalo-halo niya o ipaiba-iba ang estilo nito sa laban. Inamin niya na itong si Nery ay matatag at may malakas ang loob na lumaban. Inamin ni Inoue na itong si Nery ay malakas, lalo na sa unang yugto ng laban, kaya kinakailangan niya na mag-ingat ng konti. Pero ganoon pa man, si Inoue ay may tiwala sa kanyang sarili na magagawa niyang maging mas mahusay pa kaysa kay Nery at handa niya ipapakita ito sa unang round pala. Kaya kinakailangan ni Inoue na mag-ingat dahil magaling itong si Nery na magbitaw ng mga kombinasyon mula sa middle range at nagagawa ni Nery na sumuntok habang umaabante o umaatras. Kaya para kay Inoue, kinakailangan niya talagang bigyang pansin ang tamang distansya. Pagkakakwento, ito na tayo sa pinaghintay nating katanungan na dapat nating malaman na sagot ni Inoue. Ito na ang katanungan. Ulitin ko lang po mga kwento ang tanong ni Daisuke. Narinig ko na gusto mong lumaban at manatili pa rin sa 122 pound division. Bukod kay Nery, mayroong isang bigati na dating kampiyon na nagangalang Murodjit Akhmadaliev at siya ay number 3 rated junior featherweight ng the ring. Meron ding isang batang contender na nagangalang Sam Goodman at ang veteranong si John Riel Casimero na posibleng makalaban mo sa hinaharap. At ito na ang kasagutan. Ayon kay Inoue, si Akhmadaliev ay kampiyon noong panahon
na nagpasya siyang umakyat sa Super Bantamweight Division. Kaya nasuri o nasaliksitan niya ang husay at lakas ni Akma. Suportado pa ng mga karanasan ni Akma sa mga laban niya sa amateur ay talagang kapansin-pansin. Kay Goodman naman ay napapanood niya ang mga laban ni Goodman pero hindi pa niya alam ang mga detalye, record, height o edad ni Goodman at iba pa. Pangalan pa lang ni Goodman ang naririnig ni Inoue. Pero sa ngayon itong si Nery muna ang lalabanan niya at kahit makarap niya si Goodman para kay Inoue ay may dalawang laban pa naman na paparating kaya medyo maaga pa para pag-isipan ang mga bagay na ito. Mga kakwento, wait lang, yun ang ba ang sagot ni Inoue? Teka, check kung nga baka nagkamali ako dito Kasama sa tunong si Casimero. Pero bakit walang sagot si Inoue dito? Nako, hanggang dyan lang talaga dahil wala nang karugtong dito Teka, anong reaksyon mo dito kakwento? Bakit hindi man lang sinagot ni Inoue ang patungkol kay Casimero? Talaga nga bang umiiwas na naman o di kaya'y medyo hindi lang narinig ang buong katanungan? Kakwento, opinyon mo ibahagi mo dahil malugod po kaming babasahin ito na may respeto. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe para i-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ildefonso D. Guzman, maraming salamat kakwento. Kay kakwentong Von Verga, kay kakwentong James Patrick Solis, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.